ng ABS-CBN TV Plus at channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas, 738 AM. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Ilang dekada nang umaasa sa mano-manong pagtatanim ng palay ang mga magsasakang tulad ni Kata Obinario ng Nueva Ecija. Mababa ang kanilang kita dahil sa taas ng production cost, dulot ng pag-aararo gamit ang kalabaw at pagpapatuyo ng palay sa pagbibilad sa kalsada. Dahil dito, sa bawat 100 sako ng palay, 4 ang natatapon lang, kaya lugi ang mga magsasaka. Ito ang problemang gustong lutasin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Libo-libo ring makinarya at pasilidad ang ating binuksan at pinamigay para sa mga magsasaka. Last week, dinayo ng Pangulo ang Gimba Nueva Ecija para inspeksyonin ang Rice Processing System o RPS, ang modernong pasilidad para sa pagpapatuyo at paggiling ng palay. Pero para pampabilisan, kailangan ito mechanization ang ginagawa natin. Dagdag pa ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. Pagbibilad ng sa kalye, maraming losses dyan Tsaka maraming mapangit yung quality. Better quality means better price. 213 ang ginagawa at ipinamamahagi ngayong rice drying facility sa iba't ibang lalawigan. Ininspeksyon din ng Pangulo ang katabing rice mill. Nandito na yung milling, nandito na yung drying. Lahat ng value added ay nandito, naiiwan sa kooperatiba, naiiwan sa mga magsasaka. Ang modernisasyong ito ang bagong muka ng agrikultura. Yung mga nagsasaka ay nakangiti at ibig sabihin na maayos ang kanilang hanapbuhay. Sila ang nagpapakain sa buong Pilipinas, kaya alalahanin natin lagi ang kanilang kalagayan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ito ang bagong kwento ng agrikultura, ang pagtatanim ng pagbabago at ang pag-ani ng pag-asa. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Oras sa buong Pilipinas, 6 na minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Isang magandang at mainit na hapon po sa inyong lahat at welcome po tayo sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross dito po sa Radyo Pilipinas. Ngayon pong ika-12 ng buwan ng Abril taong 2026 at inaanyayahan namin kayo hanggang alas 4 po tayo ng hapon at syempre tayo ay napapakinggan sa Facebook at YouTube live stream. Mag-like and share, comment po tayo ng Facebook page ng Radyo Pilipinas at Kalinga Hatid. At tayo rin po ay napapanood Affordabox at Digibox. Okay? At syempre nais nating pasalamatan ang bumubuo ng ating programa
mula sa Presidential Communication Office, ang ating Secretary Dave Gomez, ang ating Direktor ng Presidential Broadcasting Service, Sir Dindo Amparo, si Sir Fernando Sanga, at ang ating Station Manager, Sir Alan Alyanige. Kasama po yan ni Sir Ray Sampang. At sa ating sa technical side, Sir Oli Lopez at si Ma'am Joy Timidan, at kasama po ni Ma'am Tess Ramirez. Okay, at sa Philippine Red Cross, ang ating chairman si Richard J. Gordon, kasama po yan ng iba pang Board of Governors natin at ng ating Secretary General Dr. Gwen Pang, kasama ng mahigit 100 chapters natin nationwide, ang kanilang mga administrator, board of directors, at ang kanilang Red Cross 143 at Red Cross Youth. Okay paki-like and share lang po tayo, at mga magko-comment sa ating Facebook page ay babasahin natin ang kanilang mga komento sa ating Facebook page. Okay, hindi na natin patatagalin pa. By the way, napaka-special lang ating talakayin dahil talaga magpipicture tayo ng isang chapter na hindi niya akalain na meron tayong chapter sa lugar na to. At ito po ay madalas tamaan ng bagyo. At talaga nga naman aalamin natin ang kanilang kaganapan, ang kanilang mga ginagawa dyan sa kanila sa Dakong Norte. At syempre, na-miss natin dahil hindi nating nakapiling ang ating mahal na governor. Nandito na po siya muli, ang ating Governor Corazon Alma de Leon. Magandang hapon po. Kamusta po kayo, ma'am? Yes, magandang hapon. I'm home now at nagraradyo para magpatuloy ang ating pag-uulat tungkol sa mga nangyayari sa ating mga chapters. Ngayon, ang dapat na panahon natin ay si Direct Mr. Waldemar Balyada, Administrator PRC Batanes Chapter, si Director Jamila A. Kalugag, PRC Board of Directors, Batanes Chapter. Sila muna nandito, pero in-expect natin si Director Demetrius Paul Sinarag, Board of Directors, then PRC Bataan Chapter. Sana ay makarating, maka-join sa atin. Okay, at dapat kasama rin natin ngayon Gov Cora si Gov J, pero nag-last minute po siya na nagsabi na siya po ay meron pong isang dadaluhang pagtitipon at wala daw pong signal dun sa area niya. Kung baka sa susunod po na linggo ay tignan daw po natin kung makakasama natin ang ating Governor Jay Halandoni. Gov Cora? Okay, yes, simulan natin. Nakakatuwa naman at kahit papano ay nakarating no less ang ating administrator at saka member of the Board of Directors. Unahin natin si Mr. Waldemar Balyada, Administrator PRC Batangas Chapter. Batanes Chapter. Mula Batanes. Waldemar C. Balyada. So, ang unang tanong ay medyo mahirap sagutin. Gaano kalawak ang Batanes at ilang bayan, ilang barangay? Pwede niyo bang masagot yun? Sir Waldemar, magandang hapon. Okay pa. Ang Batanes po ay may territorial area po na 203.22 square kilometers with 6 municipalities and 29 barangays po. So, magandang tanong, saan matatagpuan ang opisina ng Philippine Red Cross Batanes? Sa ground floor, Ibatanlads, Barangay Kaitsanarianan, Basco, Batanes po. Basco. Paano nagsimula ng yung chapter? Through the request and resolution of the Sangguniang Panlalawigan after the Typhoon of Ferdi and the approval of the creation of Batanes chapter as Class E under Resolution 23-15 by the Board of Governors. Director Jamila A. Kalugag, member ng Board of Directors, masasagot niyo ba yung tanong na paano nagsimula ang inyong chapter at ano-ano mga kagamitan meron na ang inyong chapter because of this? So, good afternoon po. Good afternoon po, no? So, nagsimula po yung ating chapter way back 2017. So, after Typhoon Ferdi po, nagkakaroon ng resolution ang ating Sangguniang Panlalawigan ng Batanes, which is the resolution
And nagkaroon po through the resolution, nagkaroon po ng approval of the creation of Batanes Chapter as Class E under Resolution 23-15 po ng ating mga Board of Governors. So as of today po, meron po tayong mga na-establish na mga gamit. So for our fund generation, meron na po tayong mga gadgets katulad ng laptop. Then meron din po tayong GCash kit para sa ating safeguard. Meron po tayong MAAP booth. Then para po sa ating disaster management service, meron na rin po tayong Toyota Hilux pickup. Meron na din po tayong Honda TMX motorcycle, may 4 na genset, 2 Honda genset, Starlink, Alpine Fighter 10, Family tent, collapsible tent, sat phone, handheld radio, base radio, tsaka SSB radio. Meron na din po tayo. Ilan na ang inyong mga 143 volunteers? May Red Cross Youth Chapter ba kayo, Council? Ayan. So as of today po, ma'am, yes, ang ating Red Cross 143 volunteers ay 825. And nakapag-establish na rin po tayo ng 2 Red Cross Youth Council from the Batanes National Science High School and Mahataw National High School. Ano ang mga kadalasang trahedya o sakuna ang tinuturugunan ng inyong chapter sa buong probinsya ng Batanes? So usually po, since daanan po ang Batanes ng mga bagyo, so yun po yung usual na operation po natin, yung mga malalakas na bagyo. We also experience po yung earthquake, ganyan, tsaka mga vehicular accidents po, pero madalang lang. Kay Administrator Balyada, ang tanong ay, kumusta ang inyong blood donation program tuwina? Kailan kayo may blood donation at may paparating ba kayong mass blood donation? Go ahead, Mr. Waldemar. Actually, ma'am, wala po tayong blood facilities. So, in short, wala po tayong activities for the blood. However, ma'am, tumutulong po tayo, makipag-partner po tayo doon sa Batanes General Hospital, PHO, sometimes doon sa mga Philippine Navy Reservists, doon sa kanilang mga blood donation activities po, ma'am. Naintindihan ko yun kasi I've been to Batanes. Hindi naman karakarakang makakadonate ng blood. Kaya kailangan talaga tama yung inyong pakipag-coordinate. Pero sino-sinong mga kumpanya ang sumusuporta sa Batanes o organization na sumusuporta hindi sa blood donation but sa activities ng chapter? Unang-una po is the provincial government, MLGUs, BLGUs, national agencies, and other organizations, and even the militaries. So sila po yung katulong natin doon sa mga partnership ng blood donation po natin, ma'am. Oo. Tuwing kailan naman ang inyong first aid training o nagsasagawa ba kayo ng first aid training? Actually, ma'am, for the past years, since na meron tayong mga trainers, every month po is meron tayong mga training. Sa ngayon po, yung trainer po natin is pumunta ng Maynila, parang yung anak po niya is nagkasakit kaya pumunta siya doon. So as of now, wala po tayong trainer. So nagre-request po tayo sa National Headquarters, specifically sa Safety Service, para doon sa TOT, para iti-train na lang sa Batanes na po gagawin in case, ma'am. Tuwing kailan naman kayo nagkakaroon ng first aid training o pagsasagawa kayo ng training ng mga kabataan? Nakaka-conduct ba kayo ng training? Yes po, ma'am. Kapag mayroon na tayong mga recruited
na mga magpa-first aid, especially yung RCY at saka yung Red Cross 143 volunteers po natin. Ano-ano ang inyong mga programa para sa fundraising o safeguard? Na-involve na ba kayo sa safeguard? Yes po, ma'am. Actually, nag-initiate pa tayo ng mga orientations to senior citizens, NDRMOs, PDR, and then mga schools and other organizations, at saka yung provincial government para dun sa mga farmers association po natin, ma'am. Sino-sino naman ang mga ahensya na inyong katuwang para sa inyong fundraising campaign? First and foremost po is the provincial government po, then MLGUs, BLGUs, other national and local agencies, and other organizations and groups. Tapos, nandun na rin yung mga Red Cross 140 volunteers po natin, at the same time yung Red Cross Youth po natin, ma'am. Ang ganda naman ang inyong ugnayan ng local at pamahalaan. Suportado ba nila ang mga aktibidades ng PRC? Yung at sino at ano-ano yung mga local organizations na kaugnayan nyo para sa inyong fundraising? Yes po, ma'am. Halos lahat po ng mga organizations, yung mga government natin, agencies, is tumutulong po. Especially yung mga men in uniforms po natin. Sila po yung katulong doon sa fundraising po natin. Kasi ang palaging tanong ng mga tao na hindi familiar, saan matatagpuan ang opisina ng Philippine Red Cross Batanes? Sa ground floor, Ibatan Lodge, Barangay Kaichanarianan, Basco, Batanes. Babalik ako sa paano nagsimula ang chapter ninyo, no? Kasi mahalaga doon, gaano katagal na ang inyong chapter? Thank you, sir. Thank you, sir. So yun po, nag-start po siya noong 2017. Yeah. So ngayon, sa kasalukuyan, ano-ano yung mga kagamitan meron sa inyong chapter? Sa fund generation po. Go ahead. Sa fund generation po, meron po tayong Lenovo laptop, GCash kit for safeguard, Maab booth, and then sa disaster management po natin, meron po tayong Toyota Hilux pick-up, Honda TMX motorcycle, may gensets po tayo, at isang Starlink, Uplinter tents, family tents, collapsible tent, at isang SATCOM handheld radios. Sa ERU, meron po tayong 2 life vest. Sa health service naman tayo, meron po tayong portable speaker and portable amplifier and megaphone. Sa safety service, meron tayong first aid kit, yung backpack, at saka yung training, first aid training kits po. And then sa welfare service, meron po tayong hot meals equipment, child-friendly space kit. Sa chapter office po, meron po tayong laptop, desktop, printer, projector. Ito po ay galing po sa ICRC. Kailan lang na bigay sa atin as the support to chapter po, ma'am. Gaano naman kaaktibo ang mga miyembro ng volunteers at RCY sa PRC Batanes chapter? Pwede nyo sumagot? Pareho kayo. Active po sila lahat, especially kapag meron tayong mga planned events. Example, meron yung other organizations na tinatawag tayo kapag magpa-fund run po sila. So tayo yung magme-medic. So yung mga RCY po natin and other medics po natin, sila po yung i-deploy po natin. Hindi lang yan. Kapag merong mga, nung Holy Week po, nandyan po rin yung Red Cross na nire-request po tayo. So, in short, parati po tayong sumasama o nakikisama dun sa mga other organizations na activities nila. Ano-ano naman ang kadalasan trahedya o sakuna na tinutugunan ng yung chapter sa buong probinsya ng Batanes? Yung typhoon po, talagang hindi maiiwasan. Every year, meron po tayong typhoon dito sa Batanes. So,
Yan po yung pinakauna na na talagang tinutuganan natin. And then yung earthquake, hindi po siya madalas pero there are times na talagang nandyan yung earthquake. And then yung mga vehicular accidents po, pero hindi naman madalas yun, ma'am. Siguro, interesado din ang mga nanonood, nakikinig sa atin. Sino-sino ang mga kumpanya sa Batanes o organisasyon na sumusuporta sa inyong activities ng Red Cross Batanes? Okay. Ma'am, regarding po dun sa mga kumpanya, wala po tayong masyadong malalaking mga kumpanya po rito. Yes. Pero there are organizations and groups na tumutulong po sa atin. Tulad ng IRC, Hambam, yung mga tawag dito, yung mga contractors. So meron silang participation sa atin. Tutulong sila sa atin, ma'am. Mm-hmm. Ngayon siguro mahalaga na bago tayo magtapos ng ating first part of the program, tuwing kailan naman ang first aid training o nagsasagawa ba kayo ng first aid training para malaman ng mga tao na napakahalaga ang first aid training sa ating chapter? Ma'am, yung first aid training po ay ginagawa po natin yan every month. Before kasi is yan yung ginagawa natin. Sa ngayon po, ma'am, is yung trainer po natin is tulad ng sinabi ko kanina, nagkasakit po yung anak niya, so nasa Maynila po. Last Friday, meron po tayong lecture and demonstration na ginawa. First aid lecture demonstration dito po sa may Formation Center. Yung trainer po natin dito is no other than Dr. Noel Bernardo po. So nandito po siya, umalis po siya today. Okay. Siyempre, importante, sino-sino ang mga ahensya ang inyong katuwang para sa inyong mga fundraising activities? Yung katuwang po natin, dun sa mga fundraising po natin, we have this first and foremost is yung provincial government. Yes. LGUs, BLGUs, and then yung mga national agencies. Nandito rin, tumutulong din yung mga organizations, other organizations, and other groups. Kasabay na rin dito yung mga RCY po natin and Red Cross 140 volunteers po, ma'am. Sa inyong bulat, maganda naman ang inyong ugnayan ng local na pamahalaan sa Batanes. Suportado kayo sa mga activities ninyo. Siguro ang tanong ano-ano ang mga kasalukuyang challenges na hinaharap ng inyong chapter? Unang-una po, ma'am, one of our challenges siguro is yung natin yung land and building kasi kailangan din natin ma-safe keep lahat ng mga kagamitan po natin sa Red Cross Batanes. And then yung training, isa pa dito is yung training, yung sabi natin na first aid training sa kadahilan ng wala po tayong available na training trainers sa ngayon sa Batanes. So nagre-request po tayo from national headquarters, specifically sa safety service po. And then we have a lack of staff at saka yung trained volunteers po. And then lack of communication equipments at the same time lack din sa pondo. Mm-hmm. Maraming salamat, Mr. Waldemar Balyada, Administrator ng PRC Batanes Chapter. Magbe-break muna tayo from the program and then we'll see ano pa yung mga dapat nating iulat dito sa ating programa. Go ahead, Edison. Okay, magkakaroon lang tayo ng ilang commercial break at meron po tayong paalala mula sa ating sa Safeguard at ito po ay antabayanan nyo sa ating pagbabalik. Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, ex mong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka.
Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hehe. #panatag ang may alam. Maging Panatag Pilipinas. Mahigit 11,000 Pilipino ang namamatay dahil sa mga aksidente sa daan. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ang mga aksidente sa sasakyan ay umakyat sa ika-11 pangunahing dahilan ng pagkamatay ng mga Pilipino noong nakaraang taon, mula sa ika-15. Sa araw-araw mong pagsabak sa kalsada, protektado ka ba? Get the Philippine Red Cross Safeguard now. For 1,200 peso contribution a year, you are assured with the following: ambulance services, 1 bag of blood, hospital and medical reimbursement. The Safeguard membership is one of the PRC's key fundraising initiatives. With an annual contribution of 1,200 pesos, members support PRC's mission to assist more communities in times of need. The program is open to individuals aged 3 to 85 years old. Each membership is valid for 1 year. The insurance benefits extend to incidents involving common sicknesses, dengue fever, animal bites, natural disasters such as typhoons, earthquakes, travel, whether public or private transports, and accidents occurring while riding or operating a vehicle. Some scenarios are not covered, including intentional self-harm or suicide, criminal activity, war-related events, pregnancy and childbirth-related complications, high-risk occupations, if the accident occurs while on duty, and failure to follow LTO regulations. There are 2 ways to become a Safeguard member. First is through on-site registration. Visit any of our PRC chapters nationwide. Second is through online registration. Just sign up through PRC's official website. If an accident occurs, notify the PRC via SMS 0917-844-6025 or email maagclaims@redcross.org.ph within 30 days. Submit the required documents to the nearest PRC chapter within 60 days of the accident for outpatient cases or discharge for inpatient care. For help, contact PRC via email maagclaims@redcross.org.ph or contact 790-2300 local 184 or 0917-844-6025. Safeguard members are prioritized for emergency services such as ambulance transport, blood requests related to accidents. Call PRC Hotline 143 or 1158 for assistance. Safeguard membership goes beyond financial coverage. It's about the stories of real people whose lives were changed because help arrived when it was most needed. Here are some testimonials from those we have assisted. He was so sleepy while going to the bathroom. He fell down and he hit his head. So it was bleeding and I had to call 143 for the ambulance. And the ambulance came in 10 minutes. Unlike the which we got last year that arrived 40 minutes after. Thank you very much, Chairman Gordon. We really appreciate what you're doing for the people. Be a member now to avail of the services of Philippine Red Cross. Gabi po kasi yun, nagpatid sa akin yung yung kapatid ko. Pagbalik namin, yun yung nangyari. Doon kami na-disgrasya. Ako po yung nag-drive tapos ang kasyo siya. Yung motor po nag-slide tapos siya yung bumangga sa pader. Nakuha po namin yung burial tapos yung buong 300. Na-receive ko po namin 305,000 lahat. Ang mensahe ko lang po dun sa mga hindi pa member ng Philippine Red Cross, in-encourage ko po yung mga tao na employee
tulad ng kapatid ko na sumali dito kasi natanggap po namin buo, totoo po, legit lahat. Yung pera pong nakuha namin, sir, linagay po namin sa bangko kasi may anak yung kapatid namin para in the future po makapag-aral yung bata. Joining the program not only protects you, it empowers the Philippine Red Cross to help more people in need. Take action today. Be prepared. Be protected. Be a partner in saving lives. Help us help you more. Mas pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM At lakas ng AM. sa iisang himpilan Pinagsanib na puwersa. para sa mas malawak na Serbisyo Publiko. Radyo Magazine 1278. Sports Radio 918. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. At Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na Sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3. The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM. Radyo Pilipinas. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Okay, nagbabalik po tayo at na-standing natin na bigyan pansin yung naging relief distribution dyan sa mga nasunugan dati dyan sa Maynila Road. Yan po ay sinagawa ng ating Philippine Red Cross Quezon City Chapter at tayo ay namigay ng mga non-food items at mga iba pa para sa mga naapektuhan ng sunog dyan. Ayan, sa pangunguna po yan ng kanilang administrator at ng kanilang mga board at syempre ng mga volunteers ng Philippine Red Cross Quezon City Chapter. Balik po tayo sa ating ikalawang bahagdan ng programa, Gov Cora. Salamat. Ang gusto kong namang ma-interview si Director Jamila A. Kalugag, PRC Board of Directors ng Batanes Chapter. Kumusta ang iyong pagpapalaganap ng safeguard sa Batanes? May anong problema ang hinarap ninyo at ano ang kailangan yung tulong para may palaganap natin ang safeguard? Go ahead, Director Jamila. So, nagsimula na po tayo ng ating campaign. So, pupunta na po tayo sa mga munisipyo para ipakilala po yung ating safeguard. Dahil ito nga po ay bagong part po ng ating MAAB. And, yun po, nagkaroon na po tayo ng information dissemination campaign. And, so, inuuna po namin yung mga senior citizens, tapos, and yung mga agencies po natin sa local government unit, sa national government agencies po natin, and yung mga katuwang po natin ng mga organizations. So, pinapakilala po natin unti-unti sa kanila yung benefits po ng pag-avail ng ating safeguard. Kasi malaking bagay para sa Red Cross, katulad sa Batanes, ang safeguard. Ako mismo ay naniniwala na maraming mga aksidente na nangyayari, wala namang kapasidad ang mga local government, mga members na tugunan ang kanilang pangangailangan. With the safeguard, magagaranti ang pagtulong sa kanila sa emergency. Babalikan ko si Administrator Waldemar Balyada, no? Kasi siya ang nakakaalam kung ano yung challenges na hinaharap ng yung chapter
ng Batanes malayo sa kumbaga komunidad bago ka makarating ay talagang mahirap. Naging karanasan ko yan nang makarating na ako dyan sa inyong lugar. So, ang unang tanong ko ano talaga ang mga challenges ninyo, Mr. Balyada, as administrator, na marating ang lahat ng mga barangays, ang lahat ng mga lugar na dapat marating. Anong ginagawa mo para marating yung mga maraming lugar sa Batanes? Go ahead, Waldemar. Yung isang challenges po natin dito, since na meron po tayong sabtang Itbayat, so island po siya, mahirap din yung pagpunta doon. Hindi naman as in mahirap, pero timing lang ang pagpunta doon. Hindi tayo pwedeng pupunta doon ng araw na September to December sa dahilan ng hindi natin magpe-predict yung weather po natin doon. Ang ginagawa po natin, pinapalakas po natin yung ating mga Red Cross 143 volunteers at saka yung Red Cross Youth po natin. Tinitrain po natin sila doon para at least kung hindi man tayo makapunta doon, nandun na po yung natin, yung mga kasama po natin sa Red Cross. So yan po yung una. Yung pangalawa po, isa dito sa challenges is yung paggawa ng natin ng mga fundraising activities sa kadahilanan. Alam natin, example na lang natin sa Sabtang, kung magpa-fundraising tayo doon ng fund run, sa katunayan nga, yung mga barangay po doon, bukod sa maliliit na, watak-watak pa. So, nahihirapan po tayo mag-fundraising doon sa mga other islands po. Even in Itbayat po. And then, yung isa pa is yung challenges po natin is yung land and building. Parating nating nagre-request kahit sino dito sa Batanes, especially dun sa governor and congressman, na tutulungan tayo. Pero medyo nahihirapan po silang tulungan tayo sa dahilan ng meron silang mga priorities din. Kaya ko ito nasabi yung land and building, especially dito sa building ho natin, sa dahilan ng kailangan natin ma-safeguard lahat po ng mga gamit po natin na nandirito na. Dahil hindi po basta-basta o kaya hindi po madali ang pag-transport po ng lahat ng gamit from national headquarters papunta po dito. Siyempre, napapansin natin kapag may mga typhoons po, is after ng typhoon, magre-request tayo, tapos ibibigay, kadalasan, parang nadi-delay sa dahilan meron din mga low pressure na paparating, so naaantala po siya. So kailangan natin ng safe building para doon sa office natin, para sa future trainings po natin, at the same time yung storage po natin at saka doon sa garage po ng mga sasakyan po natin. Yan po, ma'am. Dito sa portion na to, ang tinatanong ko yung background. Paano ka nakarating bilang administrator ng PRC Batanes Chapter? Anong napag-aralan mo at bakit mo naisip na magtrabaho sa Philippine Red Cross? Okay po, ma'am. Ang background ko po ay college graduate po ako. Nung Typhoon Ferdy po, nakipagtulungan po ako. I was a former barangay captain ng Barangay San Joaquin that time. So, one of the recipient po dun sa Philippine Red Cross during Typhoon Ferdy is Barangay San Joaquin. So, since na yung barangay ko po, hindi naman sila mayayaman doon, pare-parehas kami mahihirap din. So, I volunteered doon sa Philippine Red Cross, natutulong doon sa especially doon sa gumagawa po ng bahay. So, kami yung doon, parang coordinator na tumitingin, tapos nagre-recruit din ng mga mga carpenters para tutulong po doon sa needed ng Philippine Red Cross po. Ano naman naging karanasan mo, Director Jamila Kalugag, para maging ikaw ay member ng Board of Directors ng Batanes Chapter? Kasi bata ka pa, hindi ba? Go ahead. Bale, nag-start po akong mag-volunteer sa Philippine Red Cross noong 2016 po. Nung after Typhoon Ferdy,
So pumunta po dito yung first batch ng mga volunteers po natin from the national headquarters, and that time po ay ako po yung student council president po sa college po namin, sa Batanes State College. So nakipag-coordinate po sila sa amin. So nagkaroon po kami ng mga orientation, pinakilala nila sa amin yung Philippine Red Cross. And from the start po na nagkaroon ng orientation sa amin, nagdire-diretso na po kasi nangailangan na po sila ng volunteers. So, yun po. Nag-volunteer na po ako dun sa mga activities po ng Philippine Red Cross during that time. So, nagkaroon po kami ng mga, pumupunta po kami sa mga school, nagbibigay po ng psychological first aid dun sa mga naka-experience po ng bagyo. Then, dire-diretso na po up until now na hinahawakan ko po yung ating Red Cross Youth sa buong chapter po. Maraming salamat sa inyong pagbibigay ng impormasyon sapagkat kailangan malaman ng mga nanonood, nakikinig sa atin kung sino ang mamahala sa ating Philippine Red Cross. I'm sorry na hindi natin na-interview si Director Demetrius Paul Sinarag, Board of Directors siya. So maybe sa succeeding interviews ay malalaman natin ano yung kanyang contribution sa ating Philippine Red Cross. Ang sa akin ay magandang balita ang inyong sinabi tungkol sa Batanes chapter at naliliwanag ako na sa mga susunod ng panahon ay marami pa kayong masishare sa mga nanonood sa atin. As of now, gusto kong bago magpaalam ay magbigay ng prayer for the nation para sa inyo. Lord, let me be the change I want to see, to do with strength and wisdom all that needs to be done and become the hope that I can be. Set me free from my fears and hesitations. Grant me the courage and humility. Fill me with spirit to face the challenge and start the change I long to see. Even if I'm not the light, I can be the spark in faith, service, and communion. Let us start the change we want to see, the change that begins in me. Maraming salamat kay Director Jamila A. Kalugag ng PRC Board of Directors ng Batanes Chapter at si Mr. Waldemar Balyada, Administrator, PRC Batanes Chapter. Gov Cora. Malaking bagay ang naibahagi ninyo sa ginagawa ng Batanes Chapter at mga kasalukuyang challenges na hinaharap ninyo. Kasi hindi sapat na may mga members, kailangan talaga aktibo, kailangan talaga tulungan. At dahil dito, dapat isipin nyo na hindi kayo nag-iisa, na kailangan ay sama-samang pagkilos at tulungan ng mga Red Cross 143 volunteers. So sa pagpapaalam natin, nais kong humingi sa inyo ng message sa mga nakapanood sa atin. Unahin natin si Waldemar Balyada dahil ang dami niyang naiulat tungkol sa ginagawa ng Batanes Chapter. Go ahead, Waldemar. Anong message mo? Batiin mo anong din. panawagan batiin mo rin yung mga volunteers mo dyan. Batanes Chapter. Go ahead. Sa lahat ng ating mga viewers, parating tandaan yung 4Ps po natin, yung predict, plan, prepare, and practice. Dahil ito po ay nakakatulong sa ating pagliligtas sa buhay. Hindi lang yan yung zero casualties po natin. So, alam na ninyo na ang Batanes po ay zero casualties hanggang sa ngayon. So, yan po ma'am. Paano makakatulong ang safeguard sa Batanes?
Ayan. Nakakatulong po ang safeguard sa Batanes in case po ng accidents po natin. Kung kukuha kayo nito, malaki po yung maitutulong po doon sa ating mga na-aksidente na kumuha po ng card na ito. Ma'am. Kay kay Director Jamila Kalugag, bilang Board of Directors, paano kayo makakatulong para maipalaganap ang safeguard? So, para po ipalaganap natin yung safeguard, continuous po yung gagawin nating information dissemination sa ating mga kababayan dito sa Batanes upang mas makilala po nila kung ano yung benefits at kagandahan ng pag-avail ng safeguard at so kung paano makakatulong sa kanila ito sa oras ng pangangailangan. Oh, sige. Maraming salamat sa inyong dalawa, Mr. Waldemar Balyada at si Director Jamila A. Kalugay, sa madaling panahon, sa maiksi nating oras na napag-usapan ang Batanes, naunawaan natin ang problemang hinaharap ninyo, ang mga isla, at of course, ang mga members. Kailangan talagang aktibo ang members para mapalakas natin ang Batanes chapter sa magitan ninyo. At of course, sa magitan ng ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross, nagbigay pansin tayo sa pangangailangan ng Batanes chapter. Go ahead, Edison. Meron ka palang huling balita. Hindi, meron lang po nagpapatanong kung sino daw po ang mga member ng board ng Batanes. Si Director, ma'am, baka po pwede mong masabi daw at sa yung mga, tapos magbigay ka na rin ng final message mo, ma'am. Okay. Valdemar, sabihin mo kung sino ang mga members ng chapter ninyo, Board of Directors. Na-mention ko si Director Demetrius Paul Sinarag, Board of Directors siya. I-mention mo kung sino ang chairman, kung sino ang mga humahawak ng posisyon dito sa inyong chapter. Go ahead. Okay. Yung Board of Director Chairman po natin, Ronald P. Aguto Jr., siya po yung Provincial Governor po natin. Yung Board of Director Vice Chairman po natin, FNT Jaraban, siya po yung Provincial Director po natin sa PNP. BOD Secretary, si Ma'am Jamila Kalugag po, yung kasama po natin ngayon. And then yung Board of Director Finance Officer po natin, si Wevina B. Gonzales. Board of Director Auditor, Ruth L. Pacana. BOD Councilor Dante J. Marcelo, siya po yung SDS po natin, yung Schools Division Superintendent. Then Amando P. Pacapac, member po. Dennis Lim, member din po. Manuel S. Obidosa, member din po. Demetrius Paul Sinarag, member. Argel Ortiz, member. Roland A. Cadiz, member. Romeo Puriran, member. Emma P. Adarme, member po. Sila po yung 14 na Board of Directors po natin sa Batanes Chapter, ma'am. Maraming salamat at nasagot natin ang tanong ni Edison. Ngayon sa pagtatapos ay nais kong iwan ang isang dasal, prayer for the nation. It goes like this: Lord, let me be the change I want to see, to do with strength and wisdom all that needs to be done, and become the hope that I can be. Set me free from my fears and hesitations. Grant me the courage and humility. Fill me with spirit to face the challenge and start the change I long to see. Even if I'm not the light, I can be the spark in faith, service, and communion. Let us start the change we want to see, the change that begins in me. Sana maunawaan ninyo ang kahalagan ng pagbabago at pagtutulungan upang magkaroon tayo ng magandang kinabukasan. Maraming salamat sa inyong dalawa, Valdemar C. Balyada, and of course, si Director Jamila A. Kalugay, PRC Board of Directors, Batanes Chapter, sa inyong pagpapahalaga sa ating programang
Kalinga Hatid ng Red Cross. Maraming salamat at ibalita ninyo sa inyong chapter na mayroong programang Kalinga Hatid ng Red Cross na kailangan ibalita kung anong nangyayari sa Batanes para lalong mapalaganap natin ang pagpapalakas ng Batanes chapter. Maraming salamat sa inyo. Okay. At syempre dito tayo sa Philippine Red Cross mula Batanes hanggang Hulo. Meron tayong mga chapter at talaga naman binagbigyan na pansin po tayo at pinadaupang palad ditong mga bisita natin, si Ma'am Jamila Kalugag at si Administrator Waldemar Balyada. At dyan po sa Batanes, ang inyong mga kababayan po dyan sa Batanes, sa Sabtang, sa Basco, sa iba-iba pang lugar dyan sa Batanes. Magandang hapon po sa inyo at maraming salamat sa pagbibigay nyo ng panahon para makasama namin ngayong hapon ito sa Philippine Red Cross, sa Kalinga Hatid ng Red Cross. At syempre, ilang araw na lang, tayo ay magdiriwang na po muli ng anniversary ng Red Cross. Yan po ay sa April 15 ng founding anniversary ng Philippine Red Cross. At syempre, ino-honor natin lahat ng mga volunteers natin sa Philippine Red Cross, sa mga staff, mga board of directors natin, sa chapter at syempre sa board of governors natin. At syempre, tayo ay binibigyan rin natin ang ating una-unang chairman ng Red Cross, si Doña Aurora Aragon Quezon. At yan na po ang ating programa, ang Kalinga Hatid ng Red Cross, dito po sa Radyo Pilipinas. Ngayon pong ika-12 ng buwan ng Abril, taong 2026, ito po si Edison Enriquez. At susunod na po pagbabalita atin ni Sir Albert Sebastian, kasunod dyan ng programa ni Vance Fernandez, 6 na minuto bago mag alas 4 ng hapon.